Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang pakikialam nga na naman ni Boying Remulla sa kaso nga ng West Philippine Sea. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi nga pinalagpas ni Attorney Salvador Panelo ang pakikialam ng dakilang pakialamero na si Boying na ito. Banat nga ng maraming netizen, lalo na si Attorney Salvador Panelo, na hindi niya na nga magampanan ang mga kaso sa DOJ ay magkikialam pa di umano sa kaso kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi niya na nga masolusyonan ang problema ng Percy Lapid case at Digamo case at ng iba pa na talaga naman na sinisisi nila ang mga inosenteng tao. Tapos ngayon ay maghahari-harian at makikialam na naman sila. Well mga kaibigan, natameme nga si Remulla sa mga ibang kaso kaya gusto na naman niyang magpasikat. Dito natin makikita kung gaano nga kakapal ang kanyang pagmumuka na ang akala niya talaga ay tama ang kanyang ginagawa dahil nga di umano sa mga protector at mastermind niya. Kaya ito nagyayabang masyado. Dito natin mapapansin na talagang malaki ang pera na makukuha na naman kasi ni Remulla dito. Kaya naman talagang nakikialam siya kahit wala siyang kaalam-alam na hindi niya masolusyonan ang kaso sa mga hinahawakan nila. Kaya naman dapat imbestigahan itong si Abalos at si Remulla na ito dahil nga sa hindi matapos-tapos na kaso ni Percy Lapid at ng Digamo case na ito na talagang nakakahiya dahil nga hindi na nila mapapatunayan kung sino nga ba talaga ang salarin dahil pinagtatakpan naman nila at gusto na nalang ibaon ito at hindi na mapaparusahan ang kanilang prinoprotektahan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Panelo, eto na guys, ito na po yung pinaka main topic natin mga kaibigan. Attorney Panelo, pasok. Hinambalo si Secretary Boying. Nakikialam pa kasi sa Department of Foreign Affairs. Kayong mga taga-Department of Justice, inaagawan nyo ng papel ng Foreign Affairs. Wala na kayong magawa. Bakit? Kasi hindi po ba yung mga high-profile cases na hawak ng mga ito, Bantag case, Teves case, wala na silang mahawakan, hindi nila may sulong. Bakit? Kasi nga, inapi nila hinatulan nila nang wala pang preliminary investigation. Sinabi lang sila ang mga kriminal. Oo, hindi, siyempre, yung dalawa, ang damdamin nila, ay wala tayong kalaban-laban na ito. Ba't pa tayo papasok dyan sa sistema niya? Siguradong bibitayin tayo niya. O kaya, hindi na ako sila nagpapakita. Nakabibilang kaso sa kanila. Katenga, hindi na natin malalaman ng katotohanan. Sapagkat sa pamamagitan nalaman ng katotohanan ng hukuman, nalalaman natin kung ano ang puno-dulo ng isang kaso. O ngayon, dahil wala na sila magawa, pati trabaho ng DFA, Department of Foreign Affairs, pinakikialaman nila. Hindi ko maintindihan naman. Itong Department of Justice, pumasok na naman sa hindi na teritoryo. Pinag-aaralan daw nila kung magpapile ng complaint sa International Criminal Court o saan mang court dahil daw sa ginagawa ng China sa environment. Unang-una, kayong mga taga-Department of Justice, bago kayo magpahayag ng isang posisyon kaugnay sa foreign policy, magpaalam muna kayo sa presidente sapagkat wala kayong karapatan na magsusulong, maglalayag ng isang patakaran panglabas sapagkat ang arkitekto, ang punong arkitekto, chief architect ng bansa ay ang presidente ng Pilipinas. At sa kanyang kautusan, ang talagang may departamento dapat na umugit niya ay ang Department of Foreign Affairs. Inaagawan mo ng papel ang Foreign Affairs. Wala na kayong magawa. Bakit?
Kasi hindi po ba yung mga high profile cases na hawak ng mga ito, Bantag case, Tevez case, wala na silang mahawakan, hindi nila may sulong. Bakit? Kasi nga, inapi nila hinatulan nila nang wala pang preliminary investigation. Sinabi lang sila ang mga kriminal. Oo, hindi, siyempre, yung dalawa, ang damdamin nila, ay wala tayong kalaban-laban dito. Ba't pa tayo papasok dyan sa sistema niya? Siguradong bibitayin tayo na. O kaya, hindi na sila nagpapakita. Nakabibilang kaso sa kanila. Katenga, hindi na natin malalaman ng katotohanan. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng katotohanan ng hukuman, nalalaman natin kung ano ang puno dulo ng isang kaso. O ngayon, dahil wala na sila magawa, pati trabaho ng DFA, Department of Foreign Affairs, pinakikialaman nila. Pinag-aaralan daw nila. Magpaalam mo na kayo sa DFA, or rather, mas maganda siguro, huwag na kayong makialam. Hayaan nyo na muna ang DFA. Ngayon, pag ang DFA, humingi ng alalay sa inyo, assist sa inyo, well, that's the time. Pero hindi nyo pinangungulaan para di kayo yung malayang magsalita yung isang director dyan. Anak ng pinakalaman. Ang hilig nila pumasok sa hindi naman niya teritoryo. Hindi ko rin maintindihan sa sekretarian. Kung bakit hinahayaan niya yung bata niya na pinapangunahan siya. Kung baka sa paslit pa lang to, may gatas pa sa labi. Wala pa itong kaalaman sa mga pinagsasasabi. Ay, nako. Bakit ba? Bakit ba kayo ganyan? Bakit? O kaya, ang buhay ng tao. Pinantahan na naman kayo ni Atty. Panelo. Ang gawin mo natin, uulitin natin. Yung ginagawa ng China, hindi niya na mapipigilan niya. Forever lang ganyan yan. 7 taon na mo tayo eh. Kaya na sinasabi ko, yung gagawin yung pag-file. Kung yan isulong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-aralan yung maigi kasi baka useless na naman yan. Pareho nang nangyari sa atin sa Permanent Arbitration Court. Nanalo nga tayo, kung kag na panalo naman, hindi naman natin patupad. Wala tayong kakayahan. Puro lang tayo ngaw-ngaw. Wala Yung mga kampi natin, ganon din. Puro nasa likod niya kayo. O nasa likod niyo kami. Hanggang sa likod na lang kayo, ayaw niyo pumunta sa harap namin. Useless. How many years na may mutual defense treaty? Hindi natin nagamit yan. Antayin daw kailangan daw yung unarmed attack. Just marilasan. Masyadong literal naman yung unarmed attack. Yung pag-a-attack sa maraming antangin may sasagawa, hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabaril. Dahil yung pagbabangga, ano ba tawag ba doon? Yung pagbubomba ng tubig na napupulang pansamantala, yung patawan natin. Yung tinakaboy mo, yung mga mangingisda natin, yun yung pagsalakay. Pagka that is an assault to the integrity, Philippine territory, sovereignty. O ano ba tawag mo na? Kaya sabi nga natin, the only way to resolve that is for a one-on-one dialogue between sa pagitan magkausap ang dalawang presidente ng Pilipinas at ng bansa. Magkasundo sila. Since hindi titinag ang posisyon ng bawat isa sa kanilang pag-i-claim na sila ang nagmamayari, magkasundo sila dalawa tayong mayari. Dalawa tayong claimants. Pwede mo mag-usap na muna tayo samantalang hindi natin nare-resolve yan. Baka pwede natin gamitin pareho. Joint muna tayo.
Joint natin pangalagaan ng kayamanan dyan sa ilalim ng tubig at sa ibabaw ng tubig. Gamitin natin ng walang pambubuli, walang pangiinis, walang masasaktan. Lahat makikinabang, merong kaayusan, merong kapayapaan, magkakaibigan. Ganun dapat eh. Hindi madadala yan. Yung mga nagbabalat kayong mga kabayan doon. Mga balat kayo! Pinipilit nila na mali ang posisyon ng dating Presidente Duterte. At ngayon inuudyo ka nila. Itong administrasyon na bigyan ng advantage itong kaalyado nating Amerikano under the Mutual Defense Treaty yung pagbibigay ng exercise. Dati na kami apat, ginawa ng Nuende, ngayon 17. Parang, kasi ang pag-aala siguro ng mga makakatulong, hindi makakatulong yan. Ang samantala sa maliit na bagay, makakatulong yun dahil marami silang mga Amerikano rito, gagasto sila ng kanilang pera, natulong ng konti sa ekonomiya, matutulungan yung mga sundalo natin. Pero sa totoo lang, yan ay magnet niya. Yung kalaban ng mga yan, Amerikano, magagamit sa atin. Kasi binibigyan natin sila ng lugar at kakayahan, pagkakataon na gamitin ang ating bansa laban sa kanila. Hindi ko sila mag-launch ng mga attack. Siyempre, nagagalit. Tayo mga Yan si Attorney Panelo, mga kaibigan. Napakaganda po ng kanyang pahayag. Siyempre, magagalit talaga. No? Magkakaroon po tayo ng kalaban, guys. Pag tanggap tayo ng tanggap ng mga EDCA sites. Di ba? Siyempre, pag pinaparami mo ng pinaparami ang mga EDCA sites, siyempre, yung mga kalaban ng mga Amerikano, mga galit talaga sa atin. Bakit mo pinaparami yan? Ano bang gusto nyong gawin? Di ba? Lalo lang mag-escalate ng mas bigger na na hidwaan, no? Yun po ang kinakatakot diyan, guys. Kaya itong sinabi po ni Attorney Panelo na dahil syempre dagdag ng EDCA sites para pala kumita, no? Kasi ang purpose diyan, guys, para kumita sila. Hindi naman yan dagdag sila ng EDCA sites, walang bayad diyan. May bayad yan. Yun ang purpose nila, kumita. Hindi nila iniisip yung concern ng bansa. Na pag nagdagdag ka ng maraming EDCA sites, delikado po ang bansa natin, guys. Ang iniisip nila, habang nagdadagdag ng EDCA sites, dagdag din yung pera na papasok sa kanilang mga bulsa. Yan talaga ang pinaka-target dyan. Para kumita. Nagkukunwari lang yung mga yan. Diba? Pero gusto talaga nila kumita. Yun talaga ang number one dyan. Kailangan kumita kami dyan, ha? Oh, ganun yan. Kahit yung mga, diba, yung mga Afghan na mga refugee, gusto din lang kumita doon. Kaya gusto nila papasukin dito. Sinisikreto pa nga nila yun, eh. Pero nalaman pa rin ng tao. Dahil may lahat ng mga ginagawa nila, kailangan silang kumita. Sila lang ang kumikita dyan. Kaya itong si Secretary ng Department of Justice na si Bonjing, gustong makialam, gustong makisawsaw, dahil nga gusto rin niyang kumita. Gusto rin niyang kumita dyan sa Department of Foreign Affairs. Siyempre, kikialam siya, hindi naman niya trabaho yun. Pero bakit nakikialam sila? Kasi nga, meron ngang kitaan dyan. Hindi naman natin sinabi na confirm yan, no? Pero yun pong sinasabi ng mga expert. Di ba, kagabi si Kaado, di ba? Si Panglinawan, siya nagsabi nun, di ba? Sabi nga niya, hindi ko naman sinabi na kikita kayo dyan. Hindi ko naman sinabi na may kumikita dyan. Hindi ko naman sinabi na sinusuhulan kayo dyan, di ba? Sabi niya. Pero syempre, understood na yun, guys. Na meron talagang kumikita dyan.
Kahit sabihin nyo, kahit mag-deny kayo, halata pa rin kayo na gusto nyo lang kumita. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng bansa na to. Wala kayong pake. Basta kumita kayo ng kumita ng mga bilyon-bilyon para yumaman kayo lalo. Ayo, hello! Good afternoon, Sir Foodie. Hello po sa inyo. A few weeks ago, Ayo from Tokyo, Japan. Ayan. Matagal nung nawala si Ayo. Elite Warriors, tama sir, ngaw-ngaw. Ayan. Azilana Acumen, I love Attorney Sal Panelo to be our next DOJ Secretary. Yes, bagay po kay Secretary, kay Panelo, yung DOJ, bagay na bagay sa kanya. No, Secretary siya, no? Bagay na bagay sa kanya. JKKDK, ayan, Mary Ramundo, good morning po Sir Foodie, watching from KSA. Ayan, Marley Malunes, kung pwede magkapit bisig tayong lahat para mag-people power na lang. Ayan, Azilena Acumen, please paki-like po, salamat. Sa mga hindi pa nag-likes, tutsok-tuslok ng mga kaibigan, libre po mag-likes. Huwag niyong kalimutan, libre mag-likes, libre mag-subscribe, libre din mag-share ng video. Ayan. Maria Ana Tomiyama, hello po. Ayan, si Ayo, good afternoon sir. Ayan. May utos si Jahas. Oo, utos ni Jahas yan. Gusto kasi nila maging bilyonaryo. Gusto nila maging bilyonaryo eh. Sabagay, bilyonaryo na sila. Lolito Gabuay, ayan, wala ang gobyerno natin, puro pang darambong ang ginagawa nila. Ayan. Adrian Perez, grabe palang mga congressman, masyadong corrupt, kawawa naman ang mga taxpayers. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-likes, baka pwede naman natin dagdagan ang likes guys, nakikisuyo lang po kami. Libre naman yan, pakituslok-tuslok na. Hoy, tuslok-tuslok na dyan. Yung mga bagong dating, pakituslok naman. Ayan, Ayo, saan ka na? Saan ang lakas ng telepathy ko na narinig ko shoutout mo? Shoutout ko. Ayan. Ang gulo ng gobyerno natin. Ayo, ang gulo na. Grabing gulo. Sobrang gulo na. Sobrang gulo na. Pati nga mga dilawan, sinusuportahan na rin si Digong. Yung mga dilawan talaga na dilaw, sinusuportahan na po ang panawagan ni Digong. Kasi wala ka ng ibang choice eh. Di ba? Wala ka ng ibang choice kung hindi, sundin na lang natin yung panawagan ni Tatay Digong na buksan ang mga libro. Kasi pag hindi nangyaring buksan ang mga libro, guys, kawawa talaga itong bayan na ito, mga kaibigan. Ubus pera natin, guys. Maria Ana Tomiyama, like done. Ayan. Di ba? Tama? Kayo ba, ayaw nyo bang ituloy yung buksan ng libro? Ayaw nyo? Di ba gusto nyo? Gusto nating lahat, di ba? Na magkaalaman na. Di ba? Magkalabasan na ng baho. Ilabas ang libro, ilabas ang audit, ilabas ang mga liquidation para malaman ng tao kung saan ba talaga ginagastos ang pera. Lalo na yung mga party list na yan. Kasi marami tayong narinig, marami tayong balita ng pera na nakukuha nilang budget ay ginagastos nila doon sa ibang proyekto nila. Doon sa mga bundok, doon sa mga nagrarally. Doon nila ginagastos yung pera ng bayan. Pera ng bayan, gagastusin nila sa rally. Sus, Mariosip naman kayo. Pinapakain doon sa mga taong nagrarally. Kawawang bayan talaga natin. Christian Anthony C. Ian. Ayan, malapit ng signal lang, be. Ready lang tayo. Atin ang AFP. Ayan, sabi po ni Christian Anthony C. Ian. Ayan. Teresita Lim. Ang dami nating president. Sino sa dalawa ba sila, Foodie? Ang daming presidente, no? Elite Warriors, thank you sa telepathy mo. Hello. Ayo. Ayan. Busy ka pala, Ayo. Busy. Diba? Ang sa akin lang, guys, huwag naman sana magkalimutan. No? Yun lang sa akin. Kahit anong gawin nyo dyan, sige, mag-invento pa kayo na mag-invento ng mag-invento pa kayo na mag-invento ng mga issues. Pero sa akin, guys, kailangan wag tayong magkalimutan. 'Di ba? Tuloy-tuloy pa rin tayo. Mananawagan pa rin tayo sa buksan ang libro. Wag magkalimutan. 'Di ba? Si Neneth Meneses, si Coach Jarrett daw against na pabuksan ang books ng Congress. Against siya sa pabuksan ang books ng Congress? Bakit siya against? Ibang klase. Meron pa pala nag-a-against sa pagbukas ng libro ng Congress? Imposible namang against.
Lahat ng tao ngayon gustong buksan ang libro. Lobby bonus. Ilabas ang libro at resibo. Ayan. Elizabeth Tanalgo watching from Italy. Ayan. Mga taga-Italy, kumusta na kayo dyan? Mega love shoutout sa inyo dyan. Ating mga kababayan sa Europe. Ayo, tama si Guanzon. Dapat buksan lahat ng CF. Unang-una si Ngiwi. Elizabeth Tanalgo. Oo nga, dapat buksan ang libro. Yes, buksan ang libro. Yun ang tanging paraan para tumahimik ang tao. Dahil naumpisahan na yan eh. Diba? Nag-umpisa. Sino ba nag-umpisa niyan? Diba sila din naman? Sisihin nyo si Tambaluslos. Sisihin nyo yung 3 itlog. Diba? Dapat sila ang tanggalin dyan sa Kongreso. Kasi sila naman talaga nag-umpisa lahat eh. Nananahimik si Tatay Digong, ginigising nyo. Nagtatrabaho si VP Sara, ginagawa niya lahat. Diba? Ginagawa niya lahat para umayos ang kanyang pagiging Vice President tsaka at the same time DepEd Secretary. Nagtatrabaho siya ng maigi. Lahat ginagawa niya. Pero anong ginagawa niyo? Siniraan niyo pa siya at tinanggalan niyo pa ng confidential funds. Pati Davao, dinamay niyo pa para ipalabas niyo na ang mga Duterte ay nangulimbat ng pera ng bayan. So ngayon, sino ang sisisihin dapat? Di ba kayo Tambaluslos? Tsaka kayong 3 itlog dyan sa Congress, yung mga 3 surot na yan, kayo ang dapat sisihin dito. Ngayon, kayo dyan sa Congress, magkaisa kayo para sipain nyo yung mga 3 surot na yan. Pati yung House Speaker nyo yan, sipain nyo na rin. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Total, nagkaalaman na, di ba? Sige, nagkaalaman na lahat. Ayan, nagkalabasan na ng baho. Di, gawin nyo na lahat ang gusto nyong gawin. Panahon na para sipain, di ba? Si Coach Vlogger ng BBM yan. Ayan. Ayan. Audit with resibo. Merna David. Busy kakapasyal sa shopping dahil taglamig na. Wow! Shopping na pala si Ayo. Shopping. Egmedio Cortez, para po sa ating bansa, dapat magbago ng lakaran sa paggastos ng taxpayer money. Kung mayroong love of country ang ating Congress at Senado, dapat manaig ang pagkabayani, sabi po ni Egmeo Cortez. Christian Anthony C. Ian, may extraordinary fund si Coach Jared, kaya against siya sa buksan ang libro. Coach Jared, Insamada Vlogger nga, mga yan, Elite Warriors. Ewan ko, bakit meron pa bang ayaw buksan ang libro? Meron pa palang lumalaban sa ayaw buksan ang libro? Lahat ng tao ngayon gustong malaman kung ano nangyari sa Kamara. Di ba? Hindi naman tutungkol sa ano guys eh. Ang pagbukas po ng libro ng Kamara, hindi po tutungkol kung maka-Duterte ka, makadilawan ka, makapulahan ka, blue ka, pink ka. Hindi po ito tungkol sa politiko. Hindi po ito tungkol sa kung sino man yung sinusuportahan mo. Ang panawagan dito guys, para sa ating lahat. Kasi taxpayers money yan eh. Hindi na po pinag-uusapan dito kung maka-Duterte ka, maka-BBM ka, maka-Leni ka, or maka-Isko ka, or kung sino ka man. Wala po. Wala na pong ganun guys. Tandaan nyo, ang pinaglalaban natin dito, yung libro ng accounting. Kasi nga taxpayers money yan eh. Di ba? Tignan mo si Guanzon. Si Guanzon is Dilawan. Di ba? She is identified, no? 100% Dilawan, Pinklawan, si Guanzon. Pero tingnan mo, nakikipaglaban siya. Nabuksan ang libro. Bakit? Dahil nga, kailangan nating malaman. Kailangan nating malaman kung ano pa talagang nangyari dyan sa Kamara. Ayaw nyo na ba ng ganun? Ayaw nyo ng ganun? Ano bang gusto nyo? Bulag lang tayo sa mga nangyayari? Di ba? Gusto nyo nakawin ang pera ng bayan natin. Yung bang gusto nyo. Kung yan ang gusto nyo, umalis na lang kayo sa Pilipinas. Hindi kayo mga Pilipino. Di ba? Hindi kayo mga Pilipino. Hindi kayo makabayan. Dahil gusto nyo nakawin ang pera ng bayan. Congress and Senators buksan ng libro, Liquidation on MOOE and Extra Benefit Expenses with Receipts. Hindi mo pera yan. Sabi ni Lerma Jacinto. Tignan mo lahat ng pamilya at kaanak ni Marcos
Paupuin lang hiya, wala nang karapat-dapat na iupo. Kaya tayong mga voters, be wise mga pagboto. Juvie Sarte, Alicia Evalobo. Hello, I'm Alicia Evalobo, always watching Banat Bay. Marino Mayroon, top 1 at Escorectos. Ensorectos? Nenet Meneses, sabi daw ni Coach Jarrett, keep the current liquidation with certification kasi mga loyalista sila. Vivian, good noon, FN at sa lahat. Ayan, Russian, nawala ang susi sa mga libro nila. Yung libro may susi. Huwag na tayong magbayad ng taxes, Jerry Ali. Alam nyo, yung panawagan na huwag magbayad ng taxes, nagalit lang po si Duterte. Nagalit lang po siya, guys. Pero yung panawagan na yun, mga kaibigan, valid yun. Kasi nga, nagalit na siya eh. Ayaw niyong ilabas ang libro, di huwag na tayo magbayad ng tax. Diba? May legality naman yan. It's a legal proposal na hindi po siya, ano yan guys eh, kunwari, may utang ka sa akin, o diba? Ikaw, may utang ka sa akin. Ngayon, gusto mo mangutang uli sa akin, sasabihin ko, magbayad ka muna bago ka mangutang. Kasi may utang ka na, tapos mangungutang ka uli. Hindi fair yun, di ba? Tama? Tama bang sinabi ko, guys? So, kailangan, kung gusto mong umutang uli sa akin, kailangan magbayad ka muna para pautangin kita uli. Tama? Well, example lang yun, ha? Pero pagdating po sa liquidation, sa libro ng bayan, kailangan ipakita nyo muna kung saan nyo ginastos sa mga pera natin, kailangan sa kamera na yan, para makapagbayad kami ng maluwag sa aming kalooban. Magbabayad kami ng tax. Kasi kung hindi natin alam, guys, kung ano nangyayari sa pera natin, parang ang sakit ng natin eh. Parang it hurts eh. It hurts. Diba? Parang bayad ka ng bayad, yung pala, ninanakaw nyo lang. Oh. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapansin ang mga tambaluslos na ito na kailangan naman dapat talagang ipakita ang kanilang mga audit para naman talagang maganahan magbayad ang mga taxpayer na ito. Dahil nga sa nangyayaring mga kabalbalan na ito ay tila marami ng dismayado at ayaw nang magbayad ng tax dahil naman talagang binubulsa lang ng mga tambaluslos ang pera na ito at winawaldas nila sa pansarili lamang nila at hindi ginagamit sa taong bayan. Kaya naman ang sigaw ng maraming netizen na dapat nang palitan at sibakin ang kanilang mga protektor at mastermind. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.